Good morning mga ka-RFI. Ngayon ay February 10 at ngayon ang nakatakdang araw para batakin na si RFI ko. Joke lang. Ano lang, ngayon ang obligasyon natin ang paghuhulog dito kay RFI. Kaya siguro tatanungin na rin natin doon pagpasyal mamaya, pagbabayad. Tatanungin ko na rin kung kailan ba talaga magkakaroon ng mga RFI kasi na-observe ko lang na medyo na kakalungkot lang kasi yung mga kapwa natin riders na talagang gusto magkaroon, nag-ipon na, may pera ng pan-down o pang-cash, eh hindi pa rin talaga makakuha. Kaya sana makatulong ako sa pagkalap ng impormasyon kung saan ba magkakaroon, kung kailan at ilan ang may di-deliver nila, kung anong buwan. Sana ay yung mga nag-iintay, matulungan natin. Nga pala, shoutout kay Bidel Pedrano at isa sa ating mga kaibigan niya na nag-aantay din ng RFI. Pero ngayon, sa ngayon, subukan muna natin na i-review ng konti itong si RFI kasi pang 8 buwan niya na sa akin ngayon. Kaya alamin natin kung ano bang naging mga issue pa itong si RFI. Ere siya. Sige at umpisa na natin. Sa loob nga ng 8 months mga kapatid, itong si RFI wala pa akong nagiging major issues na encounter. Kasi yung mga naging issues niya para sa akin minor issues lang yon. Kasi naremedyohan ibig sabihin hindi siya ganun ka big deal. Ngayon ito kahapon sumugod tayo sa ulan. Yan, lakas ng ulan dito sa amin kahapon. At ito nga, inobserbahan ko. Siyempre, nagkapote muna tayo. At mahirap na mabasa ng ulan. Inobserbahan ko siya. Tinignan ko kung magbiblink pa uli yung kanyang hazard pag nabasa ng head rains. Ayun, buti naman at good news, hindi na siya nag-blink. Talagang sumabak tayo sa ulan kahapon. At wala akong nag-encounter na problema. Hindi niya ako binigyan ng hassle. Sige, tignan natin kung talagang one click pa rin siya. Ayun, walang problema sa remote, sa keyless. Ayos pa ang battery niya, hindi pa ako nagpapalit. Yung nga lang ito, malaking bagay itong cover niya. Itong na-order natin sa Shopee kasi nagsisilbing protection niya yan. Diba, maupuan kasi napuna ko plastic lang siya kaya siguro medyo pag nakuha na mabigat o napatungan baka mabasag, pero ito maganda at may protection siya kaya sukat na sukat naman. Search nyo lang to sa Shopee, pang Porchi siya, Porchi keyless na cover. Dun naman sa mga nagtatanong kung paano i-adjust itong orasan dito sa panel, yung digital watch niya. Ito lang 2 button na yan. Ito. I-long press nyo lang itong nauna. Makikita nyo naman dyan kung ano yung magbi-blink. So, yun yung pwedeng i-adjust pag nag-blink na siya. Dito lang sa 2 to. Hindi ko lang matandaan kung alin dyan. Pero madali namang yung hanapin. Yung KMH, ito pwedeng gawing sa miles.
Yan, yung pagiging tahimik niya, yun ang nagustuhan ko sa kanya. Kasi minsan umuwi tayo ng gabi, ayoko naman makabulahaw ng kapitbahay pag bawat lalo't madaling araw, ayoko nang maingay na tambucho. Isa pa, bawal na. Hinuhuli na dito sa amin, mahigpit. Kaya okay na sa akin to. Hindi ko na rin pakakalgal. Baka magka-diferensya pa. Yun nga lang, una ko ito, kalawang na siya. Pero hindi naman nakaka-epekto sa inaalagaan ko na lang ng linis. Then sa mga ilaw, wala tayong problema, walang issue sa ilaw. Maganda lahat ng performance. Pa-function lahat ng maayos. Hazard. Then doon sa mga nagtatanong, itong engine sign na to, talaga meron yan pag start mo pa lang. Pero dapat pag nag-start ka na ng engine, dapat mawawala na yan. Pero pag naka-standby mode lang, talagang meron. Then ito nga yung na-improvise natin na cellphone holder. Bali, yung palang ito itong kabitan niya. Ito pala hindi pwede ma-improvise to. Ito nga pala binili ko ng buo. Ito lang itong kinakabitan niya. Yan ay yanto. Yung isang harness ko na di ginagamit. Tinabas natin, tapos binalot natin ng carbon sticker na matte black. Kasi sukat siya dito sa kabitan ng cellphone holder yan. Yung bilog na yan, sakto sa kanya, kaya yan na ginamit ko. Kaya mapapansin nyo sa mga videos ko, nakakapag record ako, nakakapag video ako ng front camera saka sa back camera. Then sa gas consumption, wala tayong problema. Nananatili pa rin siyang 40 km. Tama, 40 km per 1 liter. Yun, hindi na bago yun. Kaya tipid pa rin tayo sa gas. Then ito ang pinaka-paborito ko, yung gulong niya. Obserbahan nyo, tingnan nyo, 8 months ko na ginagamit, pabalik-balik, 4 times a week sa Kalamba. Parang hindi siya napupudpod, hindi siya nababawasan yung parang ng kanyang sukat. Kaya itong Timsan na brand, nag-search ako sa Lazada and Shopee. Aba, 3,000 plus pa lang isa nito. Kaya hindi rin talaga siya matatawaran, hindi siya masabihin na mahinang klase lang. Level siya sa mga Michelin, Pirelli, sa anumang mamahaling brand ng gulong. Kasi tingnan nyo naman, makunat siya eh. Yung kanyang uka, ito pa rin, hindi halos nabawasan. Kaya sulit itong gulong na to. Guys, papunta na tayo sa Rusi, Santa Cruz. Babayad tayo ng ika-8 buwang hulog. Okay. Ito pong lugar namin ay mga 2.5 hours from Manila. Kaya kung gusto niyo pumasyal dito sa aming bayan, dito niyo matatagpuan yung Quezon Puti na kilalang kilala sa buong bansa. Dito ginagawa sa amin yan, sa katabing barangay namin, sa barangay Bagong Bayan. Masarap yung ipanaman sa pandesal na mainit. Ulmusan mo lang yun, ayun, sigurado lalakas ka. At gatas ng kalabaw yun eh. Kaya pasyal lang kayo dito pag maganda rin pumasyal sa amin sa Laguna. Ang maganda rin ang peace and order situation namin dito sa bayan namin, Santa Cruz. At very isolated lang ang kaso ng mga krimen. Ngayon, maalala ko noon, maraming nag-attempt na mag-hold up ng bangko rito o mag-hold up ng mga tao, talagang nahuli sila. Siguro dahil sa strategic na lugar namin, medyo mahirap itong lugar namin yung mga kalsada medyo nakakalito. Kaya isa pa siguro active at alert yung ating mga kapulisan din
Ngayon naman panahon ng pandemic, medyo nakakagabila. Nanonood akong balita, nakakaawa yung ating mga driver ba, yung iba ay namamalimos na. Sabi ko sana bumalik na lahat sa normal, kasi ang hirap ng walang pinagkakakitaan, lalo na sa mga pamilya na may nangungupahan ng bahay, nagbabayad ng mga bills. Talagang napakahirap. Yung mawalan ka ng kita sa isang araw ay dagok na talaga. Sana makabalik na tayo sa normal, maging maayos na sitwasyon. Sana nga yung ating vaccine dumating na. Pero syempre, obserbahan natin muna. Medyo bagong vaccine to Sana panalangin ko naman, sana maging maayos at ma-safe siya sa mga matuturuan. Pero tayo, malapit-lapit na tayo at titingin muna tayo kung may sahod na tayo. At titingnan natin yung kumilaman na yung ating ATM. Ito, mukhang sarado si BDO. At tatry natin doon sa kabilang bangko at maintenance si BDO, yung kanilang mga ATM. Try natin dito sa kabila sa BPI. At i-check natin kung meron na tayong sahod. At due date na si RFI natin ngayong Agis. Kaya ayun, mukhang okay, nandun yung gwardiya. Sige mga ka-RFI, dito titingin muna tayo kung may sahod na. Okay, mga kapatid, kaya papunta na tayo sa Rosie at may nakakuha na tayo ng pambayad. Ito, bali ito, nasa barangay Pagsawitan tayo. Ito yung tinatawag na EDSawitan. Kaya madalas din mag-traffic dito Pero ngayon naman pag umaga, okay naman siya. Talagang rush hour lang saka siya nagta-traffic. Ito, nagbabadya na naman ang ulan. Sana naman wag nang umulan. At napakahirap yung kapote ko pag nabasa, lumalamig. Hindi naman nakakapasok yung tubig, pero pag lumalamig medyo nakakaginaw, baka tayo magkasakit. Pero ito, ambon-ambon pa lang naman. Sana ipagbigyan tayo. Pero ito naman si RFI, subok na na gamit mga kahapon, kagabi. Okay siya, hindi siya parang waterproof na siya. So hindi na ako nagwo-worry kahit ito yung mabasa ng malalakas na ulan. Tayo na lang, intindihin na lang natin na yung ating sarili pag umuulan. Ito, lapit na tayo. Dito sa gawing kanan si Rosie. At check natin, sana meron nang balita tungkol sa RFI. Para masabihan natin ibang ating mga kasama na gustong magkaroon. Ito na, sige guys, yan, magbabayad muna tayo bago tayo magtanong. Ang hulog ko dito ay 3,420 kasi ano siya, updated. Wag lang nanghihinaing ako rin sa 300 na rebate kasi 3,700 to pag late ang bayad. Malungkot na balita mga ka-RFI, wala pa rin silang RFI sa ngayon. Ayun mga ka-RFI, kausap ko yung isang staff ng Rosie. True reservation lang talaga. Bali limited lang ang production, na maliit ang production limited lang. Bali pa-reserve ka, tapos hintay ka siguro ng mga 2 months bago dumating. Kaya yun lang, malungkot na balita. Pero may nakita tayo dito. Ito, si Rapid pa rin, saka si Sigma 250. Ito. Kaya yung mga naiinip, siguro pwede munang pagpilian ito. Pero siguro kung naghintay na rin kayo ng matagal, edi hintayin na nga si RFI, di ba? Konting taste na lang, makakabili rin kayo. Ito, Franyo. Opo, sir. Ito sa'yo. Dito. Sir, wala naman po yung bati, sir. Paano ako nagkaganto? Ano po yan? Seven po ang daw yan, sir. Bali, analog pa rin ang kanyang mga metro. Carburetor siya. Ito, itusi. Meron din siyang, kasi nagtatanong, meron siyang charger. Ito, meron naman pala. At kagandahan sa kanyang air cleaner cover, talagang meron na siyang stock
Hindi katulad nung sa aming RF ay bumibili pa kami. Then yung kanyang shock, okay, hindi dikit sa gulong. Magkabila. Okay. So, ayos siya. So, nagustuhan ko sa mugs ng Rapid. Very unique ang design niya. Oh. Hindi mo na kailangan magpalit. Astig ang kanyang design. Parehas lang sila ng sukat ng gulong ni RFI, 130 by 70 by 13. Kaya siguro pwede magpalit ito ng mugs. Ewan ko lang kung pwede. Ito siguro yung version ng 2020 ng Sigma 250. Okay din ang kulay white. Ayan ang kanyang panel, may digital at analog din. Ito na pala yung sukli ko at resibo. Ito, bayad na tayo. Ayos. Ay, baryang-barya. Sige. Ayan guys, mas dumami ang pera ko ngayon. Oh. Kanina 4 na piraso lang. Ngayon, oh, kapal. Oh. Nasuklihan na tayo. Dito na lang. Yan nga, malungkot na balita. Kailangan muna magpa-reserve. Siguro mga 2 months pang maghihintay talaga. Talagang gano'n kasi maliit ang production daw nila sa RFI. Kaya yung nakakalungkot mang isipan yung ating mga naghintay ng matagal. Siguro total naghintay na rin lang. Ay siya, hintayin na talaga. At wag na munang kumuha. Para sa akin na kung talagang ang gusto nyo ay si RFI, wag munang kumuha ng iba. Kasi baka pag biglang kumuha kayo ng iba, tapos biglang dumating, nakakapanghinayang talaga yung gano'n. Oh no! Sige guys, hahanap pa tayo sa ibang Rusi branch. Dito yung madadaanan natin. At kaya lang medyo maulan, papatila lang tayo. At medyo ayaw ko na munang sumabak uli. Baka magkasakit na tayo. Kasi yung aking kapote lumalamig pag halimbawang nababasa ng ulan. Sige guys, hanggang dito na lang. Shoutout muna sa classmate ko kay Walter Aranza ng Kabinti. OFW siya. Nag-bablog din siya. Kaya kumusta sa'yo pare? Sige mga boss, hanggang dito na lang.